Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating serye ngayong umagang ito ay nasa exceeding greatness. Okay, nasa exceeding greatness. Pinag-usapan po natin dito kung gaano kadakila ang Panginoon po natin para sa buwan nitong Abril. At kung titignan nga po natin, hindi talaga masusukat ng salita yung kanyang kadakilaan. Amen? So, sa umagang ito, kailangan nyo akong tulungan dahil mainit. Huwag kayong aantok-antok dahil kapag kainantok kayo, pakalapit kayo sa katabi nyo. Amen? Yung flow ng sermon natin ay magbabase sa response ninyo. Amen? So, let's make this lively kahit mainit sa labas. Minsan nakakatamad kasi gumalok eh. Di ba, pag mainit, gusto mo na lang, nakaupo ka na lang maghapon eh. Pero, let's move. Okay? Let's move. Galaw-galaw. Sabi nga. Yes. At ang ating pong topic ngayon is about the great I am. The great I am. Marami na tayong narinig about dito. And to tell you honestly, ang daming, alam niyo yun, you can get sermons sa YouTube or kung saan po about the great I am. Pero it is something na have we experienced the great I am. It is something to listen, but it is another thing to experience the great I am. Alam niyo po kagabi, after nga po namin pumunta, nauna na kami dun sa resort na pupuntahan natin sa Miyerkules. At after po nun, si family ko, si Jace, si Darlene, si David, no, nag-coffee muna kami after nun. Kasi hindi naman kami pwedeng mag-coffee dun sa resort kasi alam nyo na, yung panahon, tapos magkakape ka, baka sobrang init. Pero, nung habang nagkakape kami, we're just sharing. No? We're just sharing how God is good sa buhay ng bawat isa sa amin. No? Si Darlene, nag-share about dun sa na-experience niya sa kanyang mga classmates, ganyan. Tapos, kami ni Jace dun sa work, ganyan. Tapos si David, yung problema niya sa Roblox, ganyan. So, kami nag-share. Pero, alam niyo yun, at the center of it, parang, yung great I am is very, parang very personal. Na parang, iba talaga pag na-experience mo. Minsan kasi, iba yung narinig mo lang, pero pag dumaan ka na dun mismo sa testing, ikaw na mismo yung nandun sa... ako personally, ang dali kasing magbitaw ng salita, mag-share, alam niyo yun, about the Bible. Kasi, you can search it via internet, di ba? Madali naman. Pero yung alam niyo, yung ikaw mismo yung dumaan dun sa pagsubok na yun, how are you going to use that word, yung rema, word na binigay sa iyo ng Panginoon, in order for you to survive that situation na meron ka. So, another discussion yun another thing yun kasi madali talagang mag-search ng sermon sa internet, lalo na ngayon. Pero yung application, pag ikaw na yung tumadaan doon sa ganun, it's very difficult. So, I just want to emphasize right now, the great I am. Ano bang ibig sabihin nito? Anong implication nito sa atin? O sige, sinabi ni Jesus, is the great I am. Ito ang pangalan din ng ating Diyos. Si Elohim, the God Creator. Siya din to. Sinasabi niya, yun yung pakilala niya kay Moses. Pero, alam niyo, ang daming ibig sabihin pagdating po sa mga pangalan. No? I just want to share yung kay pangalan ni Methuselah. Methuselah. Kilala niyo si Methuselah? Si Methuselah ang pinakamatanda na buhay, no? Dito sa earth na ito.
He lives 969 years. 969 years. Ang tagal, di ba? And siya din yung lolo ni Noah. No, ang anak niya si Lamek, ang tatay ni Noah si Lamek. So apo niya, si Noah. Alam mo ba na ang ibig sabihin pala ng pangalang Methuselah ay ito. When he dies, it shall come. When he dies, it shall come. Kung ganun yung pangalan mo, pag namatay ako, darating. Anong ibig sabihin ng pangalan na ito? Darating na, pero it will reflect the character of God. You know why? Bakit ito? Kasi when he dies, it shall come. Ano yung darating? Judgment, mga kapatid. Kasi nung time ni Noah, ginunaw ng Panginoon yung mundo. And it speaks of God's patience towards us. Napaka-pasensyoso ng Panginoon para maghintay siya ng 969 years sa kanyang judgment. And imagine that, kung gaano siya ka-patience. Tayo maghihintay lang sa pila. Diba? Parang may pila lang, may tatlo, galit na galit ka na. Pero ang Diyos talagang inihintay niya. Diba? Sabi nga sa 1 Peter, no? Chapter 3, verse 20, sabi dito, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Okay? God's patience. Grabe yung patience ng Panginoon. And even until now, kaya nga sabi ni Peter, 2 Peter 3:9, sabi niya, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Amen? So, yung pagkapasensya ng Panginoon, gano'n na lamang. At hindi siya sumusuko sa atin. Kaya, titignan natin, bakit Methuselah, yung pangalan ni Methuselah. And it is because it demonstrated God's patience towards His people. Because He loves you. Maaaring nagwalwal ka nung before. Maaaring hindi maganda yung past mo. Pero God doesn't look at your past. He is looking at you right now. Because He is so patient and willing to wait for you. Willing to wait. Pag-order ka sa Jollibee, tatanungin nila, willing to wait po ba kasi yung chicken maluluto pa after 30 minutes? Sasabihin mo, hindi na. Lilipat na lang ako sa McDo kasi sa McDo mabilis. Diba? Pero alam niyo, yung Panginoon natin, hindi siya lumipat. Hindi niya sinabi, ang tagal naman magbago nitong tao na to. Lilipat na nga ako dito sa kabila kasi ayaw naman niya magbago. No. He is waiting for you. Amen. And that is how God is so patient toward us. Amen. So, yung mga pangalan natin, merong revelation sa mga pangalan. Kasi si Isaac, di ba? Ang ibig sabihin ng Isaac is laughter. Di ba? Kaya tingnan niyo yung church na ito. Di ba? Nakatawa lang. Kahit may problema, ngumingiti pa rin. It's because it is in our nature. Because you are now created anew. You are now new. Di ba? Sabi ng Biblia, ikaw ay bago ng nilalang. Kaya masaya ka sa kabila ng meron kang problema, meron kang peace. Di ba? Kasi alam mo kung saan ka nakatayo. Alam nyo sa Exodus chapter 3 verse 7, sabi doon, then the Lord said, I have surely seen the affliction
of my people are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. Mga kapatid, God is seeing your affliction right now. Maaaring yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo, hindi niya alam yung pain na pinagdadaanan mo right now. But God sees your affliction. Nakikita niya eh. Hindi pwedeng hindi. Sabi niya dito, I know their sufferings. Alam ng Panginoon kung gaano ka naghihirap, kung ano yung pinagpe-pray mo, hindi mo pa nga pinagpe-pray, alam na ng Panginoon. Amen. It is because He knows your sufferings. Amen. Kasi napaka-importante nun na alam po natin yung mga bagay na yan. Dahil minsan akala natin, ako lang mag-isa. Wala akong kasama. May problema ako, hindi naman ako pinapansin ng asawa ko. May problema ako, hindi naman ako pinapansin ng anak ko, ng kapatid ko, ng kaibigan ko. Walang tumutulong sa akin. But God knows your affliction. Nakikita niya yan, mga kapatid. Sabi sa 15, God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations. Verse 10. But Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken in your servant, but I am slow of speech and of tongue. Ayan na. The moment you see yourself, the moment you focus on yourself, yan na yung makikita mo. Eh Lord, hindi nga ako magaling magsalita. Paano ako pupunta sa kapatid ko para mag-share ng gospel? Paano ako pupunta sa ganito kung ito yung mga difficulties ko? Kung ito yung problema ko nga lang sa sarili ko, hindi ko na maayos, paano ko ba aayusin yung problema ng iba? We see those difficulties in our lives. Tama po ba? But the Bible is telling us, in our weakness, sa kahinaan mo, kapatid, yun ang kalakasan mo. Why? Because you have the Holy Spirit that is in you. Kasama mo. Amen? So, alam niyo ba, ako nga nung elementary, alam niyo ba naging best in conduct ako? Totoo lang, hindi dahil sa mabait ako, mga kapatid. Dahil hindi ako nagsasalita talaga. Tinatawag na ako ng teacher, hindi pa rin ako sumasagot. O dahil dyan, best in conduct yan si Paul. Walang galaw. Papasok lang. Tapos umuwi na. Best in conduct. Yun nga lang yung naging award ko eh. Nung elementary ako eh. But God uses your weaknesses in order for the world to show kung gaano siya kadakila. Because He is the great I am. Amen. Amen. And ipapakita niya yung sa'yo. Dahil pag kami sinimulan siya sa'yo, hindi niya yun nahayaan na hindi matapos. Mga kapatid, huwag mong tignan yung sarili mo na dahil, ang pangit ng nakalipas ko, paano ako mag-share, paano ko ibibigay yung testimony ko, yung sama-sama nga ng testimony ko. Diba? It is not all about us. It is all about the one who did that to us. Amen. Yung may gawa nun sa atin. Kung kilala natin kung sino yung may gawa nun sa atin, mga kapatid, everything will change. Lahat magbabago. Because you are no longer focusing on yourself. You are now focusing on the grace of God na freely binigay niya sa atin. Amen. And we can share to
to others kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. It doesn't matter kung meron ka pang problema ngayon. Lord, paano ako mag-share? Ako nga may sakit. Diba? Tapos mag-share ako, pinagaling. Diba? Yung mga ganong kaisipan Pero alam niyo mga kapatid, yung ganong kaisipan, kailangan natin siyang talunin. Yes. Kailangan natin siyang i-renew. Sabi nga ni Apostle Paul, renew your mind, anak kaino. I-renew mo kung ano talaga yung tunay na pagkatao mo. And you are blessed and highly favored in the Lord. Amen. And yun ang nakita ni Moses dito Tama ba? Nakita na niya yung kahinaan niya. Nakita na niya na hindi nga ako magaling magsalita. Paano nga ako mag-lead ng tao? Pero itong sagot ng Panginoon. Sa 11. Then the Lord said to him, who has made man's mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? It is not I, the Lord. The moment we see na ang Panginoon ang may bigay ng lahat, at dahil binigay niya yan, He can transform it anytime. He can change it anytime. Mga kapatid, huwag tayong mag-settle dun sa level na ito lang yung kaya ko. But rather, we settle on what God can do sa kahinaan natin. Amen. And look at this. Sa 12, sabi niya dito, now therefore go. Sa chapter 4 na. Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. Humayo ka, at ako ang magiging boses para sa iyo. Ako ang magiging bibig para sa iyo. And ituturo mo kung ano yung sasabihin ko. Hindi ba nakakapagbigay ng relaxation sa atin yon? Di ba parang ako yung gagalaw on behalf of you? Hindi ba nakakapagbigay ng kapahingahan yon? Kaya nga dito sa atin sa GBM, tinuturo po natin mga kapatid na we need to rest on the finished work of Jesus because doon pa lang tayo nakakagalaw when we take that rest on Him. Dahil kung hindi tayo nagre-rest doon sa tinapos niyang gawa, how can we work? Diba? So, we're not teaching dito na wala ka ng work na gagawin. No, but rather, we will labor much because we have the grace of God. And that's why doon tayo dapat mamahinga. Amen? Doon tayo dapat mamahinga. Alam niyo po, mga kapatid, nung Old Testament, hindi po ba, ang daming pangalan na na-reveal ng ating Panginoong Diyos Ama. Pero ito pong mga pangalan na ito ay kung tutuusin lang, ito rin po ang pangalang inireveal ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito. Nung sinabi ng Panginoong Ama na Jehovah Jireh, mga kapatid, the God who provides. Sino ang nagpo-provide? Ang ating Diyos. And you know, nung nandito po si Jesus, ang sabi niya, sa John 6:48. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. So verse 51. I am the living bread, sabi ni Jesus Christ, that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give
for the life of the world is my flesh. Mga kapatid, kung yung mga Israelita po ay kumain ng champion's bread, yun ang sabi sa Psalms, yung bread na nalalaglag mula sa langit ay bread ng mga angels, ng mga champions. Yun yung kinakain nila eh, nung time na yun. Pero still, they are complaining. Diba, ang dami pa rin nilang complain. Kaya nga, si Jesus nung napunta dito, ang sabi niya, I am the living bread. Pag kinain natin siya, hindi na tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw, sapagkat siya ay truly na nagpo-provide sa atin, mga kapatid. Kaya nga, Jehovah Jireh, our provider. Amen? And if we know na siya ang provider natin, mga kapatid, mag-worry pa ba tayo bukas? Amen? Sabi ni Jesus, yung pag-worry will not add to your life. No? It will just add puting buhok. Dinagdag ko na lang yun. Pero, di ba, dadagdag ng wrinkles, dadagdag ng, alam niyo, ng stress sa atin. Yung mino-worry mo na, yung 5 years from now, mino-worry mo na ngayon, mga kapatid, I tell you, bibigat yung buhay natin. And God also revealed that He is the Jehovah Makadesh, the God who sanctifies. He is the one who sanctifies us. Diba? In Ezekiel 37:28, sabi doon, then the nations will know that I am the Lord who sanctifies Israel when my sanctuary is in their midst forever. Sino ang nagsasanctify? It is God. Meron nagsasabi, dapat ako, lagi akong masanctify. No. Hindi ka masasanctify, kapatid, kung hindi ka isa-sanctify ng Panginoon. Dahil hindi mo kayang is-sanctify yung sarili mo kahit na anong gawin mo. Okay? So, you should give up trying and hide yourself in the hiding place, in the sanctuary of our Lord Jesus Christ, because He is the way. He is the way. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come through the Father except through Him. He is the way. Siya lang yung nakakapag-sanctify. And inire-reveal sa atin right now na ang Jehovah Makadesh, na siya mismo ang nagsasanctify. Paano? Kung hindi nga natin yun kaya ng ating sariling kakayanan, na kahit na anong gawin ko, magsimba ko, di ba? Magdasal ako araw-araw, maglagay ako ng, mag-fasting ako araw-araw, di ba? Hindi kaya eh. Kasi nga, yung way mo ay iba. That is not the way. The way is Jesus. But if you are in that way, na kay Jesus ka, you want to pray. And yung prayer mo, ang sarap. Di ba? Parang nare-release ka. You know that you are communing dun sa Diyos na buhay. Hindi patay. Amen? Buhay na buhay ka pag nagpe-pray ka. Di ba? Hindi ka nanlalata. Hindi ka inaantok. Kalapitin mo na yung katabi mo. Hindi ka inaantok. Kasi alam mo that yung way mo, yung truth mo, and your life is Jesus. Because He is the Jehovah Makadesh. He alone sanctifies. And alam niyo po mga kapatid, He is also our peace. He is also our peace. Kaya nga sabi din sa Old Testament, He is called Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Why? Because meron kang peace.
tutuusin nga, dapat yung mga Kristiyano ay yung mga payapang tao na nabubuhay dito. Yung, alam niyo, yung peaceful. Kasi, may mga tao na sobrang, alam niyo, yung napaka-toxic ng buhay. Pero dapat tayo mismo, tayo yung kalmado, tayo yung relax, because we are in peace with God. Ano pa bang gaganda doon, mga kapatid? Na alam mong meron kang kapayapaan, no, between that God, holy God, and ikaw, na sinner, but yet, inaccept ka na, and you have peace with God. That's why He is our Shalom. Diba? Kaya nga, meron na tayong peace kay God. Pero alam niyo mga kapatid, nung kay Gideon, si Gideon, one of the greatest judges na nabuhay sa Israel. Siya ay isa sa mga nag-lead na judges sa Israel. Nung time na merong mga Midianites, nung nandun sila sa lupa, lote na ng Israel, merong mga Midianites, no? Alam niyo ba sa panahon natin, meron din mga Midianites? Yan yung mga nagbabash sa Facebook, Midianites. yung mga, tumawa kayo, mahirap magpatawa. Yung Midianites, di ba? May mga Midianites, yung magko-comment ng masama doon sa Facebook, yung nag-post ka lang, ang sama na nung comment niya, ganyan, parang hindi mo alam kung galit ba yung tao sa'yo, mga bashers mo. Ito mga modern day Midianites Di ba? Alam niyo ba yung ginagawa ng Midianites noon dati? Kinukuha nila yung pananim ng mga Israelita. Kinukuha nila, sinasamsam nila. So kapag magtatanim yung Israel, magtatanim sila, tapos ang gagawin nito mga Midianites nito, kukunin nila tong mga pananim na to, tapos sasamsamin nila. Ganon yung ginagawa ng mga ng mga Midianites, no? So, di ba nakaka-relate kayo? Saya-saya mo, mamaya malungkot ka na kasi may nag-comment sa'yo. Di ba? So, dahil yan sa mga Midianites, sabi ko na nga kaya dapat yung mga Midianites na yan ipagpasa Diyos natin yung mga Midianites na yan. Sabi ni Gideon dito, sabi niya, then Gideon perceived that he was the angel of the Lord. Yung senaryo na yan, humingi ng tulong si Gideon sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ano ba? Di ba nandito na nga kami sa lupa namin, sinasamsam pa ng mga Midianites yung mga pinaghirapan namin. And dumating ang angel of the Lord. Ako, I read a lot of commentaries pagdating dito sa the angel of the Lord. And my personal conviction is this, that merong mga an angel of the Lord. Merong mga angels of the Lord. But this one is very unique, mga kapatid. The angel, meron siyang definite article. And I believe that this one is the pre-incarnation of our Lord Jesus Christ. The angel of the Lord appeared to Gideon. Okay? And Gideon said, Alas, O Lord God, for now I have seen the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, Peace be to you. Do not fear. You shall not die. Alam niyo ba sa mga prior verses nito, kung babasahin niyo yung Judges chapter 6, mga kapatid, ang ginawa ni Gideon, kumuha siya ng goat. Kumuha siya ng tinapay na unleavened. Tapos ibinigay niya, inalay niya dito sa angel of the Lord.
na ito. At yung angel of the Lord may hawak na staff at itinusok niya o parang idinikit niya doon sa meat. At yung meat na yon at yung tinapay nasunog, natupok. And it is the picture of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. That's why may forgiveness. Before kay Moses, bawal silang lumapit sa Diyos. Kasi pag lumapit sila, mamamatay sila. Kahit yung animals, lumapit dun sa bundok ng Sinai, mga kapatid, sigurado mamamatay. Pero kaya nabanggit na ito ni Gideon. Kaya niya nasabi, Lord, mamamatay ako, nakita kita face to face. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Peace be to you. Do not fear. Hindi ba linya yan ng ating Panginoong Jesucristo? Peace be to you. And He is indeed our shalom. Amen. Kaya nga sabi niya, I am the resurrection and the life. Diba? I am the resurrection and the life. Lahat ng tao natatakot sa death. But sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Siya ang buhay, mga kapatid. Siya ang buhay. That's why si Gideon, after magkaroon ng encounter kay Jesus, no? He lives because of the picture of that sacrifice nung meat at nung unleavened bread, mga kapatid. And it is now, dahil doon, meron tayong peace with God. Amen. Amen? Naiintindihan nyo? Kaya napakaganda di ba? Na alam natin na meron tayong kapayapaan pag humarap tayo sa Diyos. Kasi we know that we have peace and we will not die in His presence. We will not die in His presence because we are made holy. Amen. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Sasabihin natin, paano kung masama nga ako dati di ba? Parang ito nga yung buhay ko, hindi katanggap-tanggap. No. It was punished in the body of Jesus Christ. Amen. Lahat ng maisip mong kasalanan ay binayaran ng dugo ni Hesus Kristo. Amen. Kaya makakalapit tayo ngayon peacefully sa ating Panginoong Jesucristo. Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. And Jesus is telling us, I am the good shepherd. Diba, I shall not want. Yung I shall not want, wala kang hahanapin pag naki-Kristo ka. Diba? Yung titulo, yung yaman ng mundo, alam niyo yung fame or whatever, name it, it will not make you satisfied. Only the good shepherd can satisfy your longing, mga kapatid. Huwag nating hanapin sa ating asawa, huwag nating hanapin sa ating mga anak yung satisfaction. Amen? Alam nyo, kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nagiging defeated, no? Madalas, is because we're dealing with these people na alam nyo naman na imperfect katulad mo. How are they going to supply you yung satisfaction if they are all imperfect? Yes. Amen. Kaya maraming relationship ang nasisira, it's because hinahanap mo sa iyo to, pero hindi mo na-provide, therefore, hiwalay na lang. Then, di ba? And yun lang talagang nangyayari. That is the reality. That's why we are preaching the grace of God. And we are telling yung mga tao na ang satisfaction can only be found
in the name of Jesus, our good shepherd, mga kapatid. Wala nang iba. Amen. He is our Jehovah Chidkenu. The Lord, our righteousness. Without that righteousness, wala yung kabanalan na yan, mga kapatid. Kung wala tayo niyan, we cannot enter the door of heaven, mga kapatid. Ngayon, ano ba yan? Dahil ba sa sarili kong gawa? Dahil ba kailangan kong magpakabanal? Dahil ba kailangan kong umattend ng Bible study para ako ay maging banal? Pagka ba ako ay nag-church araw-araw, ibig sabihin ba banal ako? No, definitely not. Kasi kahit na anong simba yung gawin mo, kahit na anong buti yung gawin mo, you cannot enter the kingdom of God. So, paano? Paano? Jesus is telling us that I am the door. Amen? Siya yung pinto. Siya yung pinto. Wala nang ibang pinto. Pag sinabing, I am the door, mga kapatid, it is definite article. Wala nang ibang pinto. Okay? Pwede kang, yung iba, kasi pag sabi kong a door, ibig sabihin, pwede kang pumasok sa pinto ng kapitbahay mo, pinto ng katrabaho mo, o pinto ng kaibigan mo. Pinto nila yon, maraming pinto. But pag sinabi mong the door, definite article, wala nang iba. Doon ka lang dadaan, mga kapatid. At kapag doon tayo dumaan, He is the Lord, our righteousness. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. He became sin, mga kapatid. Dahil kung sa sarili mong kabanalan, you can never approach the throne of God. Because you will die. Because He is thrice holy. Thrice holy yan eh. Sobrang banal. Okay? Hindi mo masusukat yung kabanalan ng Diyos. But Jesus is telling us that I am the door. Those who come through me will be saved. Siya lang. Wala nang iba. And He is also our Jehovah Rapha. He is our healer, mga kapatid. Nung si Jesus ay sinabi niya yung I am the light of the world, mga kapatid. Pinagaling niya yung bulag. Ano ang hindi nasisilayan ng bulag? Liwanag. Amen? At nung na-encounter niya si Jesus, na-encounter niya yung liwanag. Amen. And He is indeed our healer. Not only physical, but also our emotional. Marami sa atin, wala man physical na karamdaman, pero they are depressed. Sobrang depressed. It is like, katulad ni Magdalene. Diba nung na-encounter niya si Jesus, neither do I condemn you. Go and sin no more. Nakakakita siya ng liwanag, pero when he encounters the light of the world, will you continue to go back to your sin? Diba? Babalik ka pa ba dun sa dati mong buhay? Ngayong nakita mo na yung tunay na liwanag? Hindi na, mga kapatid, sapagkat
Ang kagalingan ng depression mo, kagalingan ng kalungkutan mo, can only be found in our Jehovah Rapha. So kung meron kang pain right now, hindi mo yan ma-release. You can release it because you have your Jehovah Rapha. He is the light of your soul. Amen. So kung medyo naguguluhan ka ngayon, you can come to Him and He will heal you. Amen. Amen. Are we blessed? Okay, introduction pa lang yan. Teka, meron pa isa. Jehovah Sabaoth. I don't know if I pronounce it right, pero yeah. The Lord of Hosts. Yung pinanggagalingan ng ating kalakasan. He is the source of our strength. Amen? And Jesus is telling us that I am the vine. I am the vine. Diba? Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, sabi niya dito, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and in Him, he it is that bears much fruit. Okay? Apart from me, you can do nothing. Tandaan po natin, minsan ang iniisip natin, Lord, kaya ko naman to. Ako na to. Diba? Kaya ko naman to. Maliit na bagay lang naman to. Siguro yung pagkamalaki, ikaw na. Diba? Kasi, Diyos ka eh, kaya mo yun. Pero pagka yung maliit, kaya ko naman na siguro to. Pero sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, huwag kang pasaway. Pag sinabi ng Panginoon na dumantay ka sa Kanya, magpahinga ka sa Kanya, magpahinga ka. Sapagkat He will refresh you because He is the Lord of hosts, mga kapatid. Diba? He is the source of our strength. Pag hindi mo kaya, ibigay mo sa Kanya. Sapagkat apart from me, you can do nothing. You are connected to that vine. Wala kang punong ubas na makikita na mamumunga ako, mga kapatid. Mamumunga ako, mga kapatid. Ito na, malapit na. Pag ganun ka, constipated yan. Ibig sabihin, kailangan mo uminom ng gamot. Amen. But, bearing fruit, it comes from the root. Amen. And bearing fruit, di ba? It will produce automatically sa iyo. Why? Because you are connected to the branch. Because I am the vine. The Lord of hosts. Diba? I am the great I am. Sabi ng Panginoon. Diba? So parang imagine yung mga disciples niya nung nakita nila na 5 tinapay lang at saka 2 isda. Tapos sasabihin nila, saan kami kukuha? Paano tayo kukuha? Ito lang yung dala natin. Diba? Pero, magsasalita ka ng ganun in front of the great I am. Di ba minsan nakikita natin yung kakulangan eh. Madalas nakikita natin yung kulang. But we are in front of the great I am, who created the heaven and the earth ng salita lang. And yet, sasabihin natin, Lord, ito lang eh. He is the great I am. Yes. Amen? Kaya, parang ako nga sobrang talaga akong na-capture dito. No, parang na-realize ko, Lord, eto lang. Ganito yung mangyayari. Ito yung magiging kulang ko. Ito yung magiging moving forward ko. But I am speaking on behalf of the great I am.
Diba parang naisip ko, yes. Yes, Lord. Diba another day, yung binabasa ko yung sinasabi ni, yung pinost ni Jace, sabi doon sa Romans chapter 5, meron doon na parang sabi niya, and gusto kong talaga nagrema sa akin. Ang sabi niya doon, whatever yung mga circumstances na pinagdadaanan natin, di ba? Pero, ang word doon is, what's next, Papa? You are excited. Alam niyo, may kakaharapin ka problema, pero excited ka. It is because you know kung sino yung great I am mo. Di ba? And alam niyo, parang gumaan talaga yung pakiramdam ko. It's because knowing that what's next, Papa? What's next, Abba? What's next, Daddy? Di ba? Parang alam mo that you will sustain, you will be sustained because you are under the Lord of hosts. Amen. 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 There's more. Nakapito tayo mga kapatid. That is the 7 I am of our Lord Jesus Christ. And He is also our El Shaddai. El Shaddai. God Almighty. Alam niyo ba nung kaharap niya yung mga centurion, dadakpin si Jesus, hinahanap siya, ang sabi ni Jesus, sa John chapter 18, verse 5, sabi dito, they answered Him, Jesus of Nazareth. Jesus said to him, I am He. Judas, who betrayed Him, was standing with them. I am He. When Jesus said to them, I am He, they drew back and fell to the ground. Bumagsak yung mga centurion because of the presence of the great I am. Bumagsak yung mga centurion. And imagine that He is the great I am, our El Shaddai, the sufficient God, mga kapatid. And you know, kung babalikan nga natin yung sa Exodus kanina, di ba? Ang sabi niya, before Abraham was, I am. So, He is referring to the I am na sinasabi ng Panginoon kanina sa Exodus. Nung kaharap niya yung mga Pharisees, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, before Abraham was, I am. Kung titignan po natin itong salita na to, yung Yahweh, ang ibig sabihin po ng Yahweh, ang ibig sabihin po ng I am sa Hebrew ay Yahweh. At yung Yahweh sa Hebrew, it spells like this po, yung nasa picture. Pakita natin. Picture, Yahweh, yung Hebrew word. Ayan, medyo paling pala, no? Okay. Ito yung Hebrew name para sa Yahweh, mga kapatid. Ang letter dyan ay Yud, Hey, Vav, Hey. Okay, ulitin ko. Yud, Hey, Vav, Hey. Okay. Yud sa Hebrew ay merong picture. Ibig sabihin, parang Chinese word yan na ngayon. Pagka may letter, meron din siyang equivalent na mga picture. So, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Yud ay open hand. Pakita natin. Ayan, nawala yung sign. Medyo namali pala. Yud is a picture of open hand. Bukas kamay. Okay? Hey, next, yung hey. Hey is a picture of open window. Open window. And it speaks also of grace. Please take note, kaya yung number 5, yun yung hey, yun yung picture of grace. Bakit grace? Sabi sa Malakay, di ba? Test me. At bubuksan ko ang dungawan, bintana
ng langit. Open window speaks of grace. Nakukuha niyo ba? Gising pa? Okay. So, Yud, open hand. Hey, ang hey ay open window. Pero ang Vav ay pako. Nails ang ibig sabihin. And alam niyo po, pag binuo niyo yung Yahweh, the great I am, ito yung sasabihin. Open hand of grace, nailed because of grace. Amen. Imagine in front of the people nung si Jesus ay nakapako. Diba? Remember that picture nung si Jesus ay nakapako? Alam niyo sa sermon ni Peter, great sermon ni Peter, sabi niya dito, sa Acts chapter 2, verse 23. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless men. Pinatay si Jesus. But while He was hanging on that cross, merong naka-inscript sa taas niya. No? 3 wika ang nandun. Latin, Greek, at saka Hebrew. Yun yung salitang INRI. Di ba? Na nakita niyo to? Nakikita niyo yan sa mga palabas? INRI. Iesus Nazarenus Rex Iuderum. That is in Latin. Pero alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin nito sa Hebrew? Pakita nga po natin. Okay. Sa Hebrew, ito pong nasa taas na to. Ayan, yan yung Hebrew, ito yung Greek, ito yung Latin. Okay? Ito yung INRI, yung nandito sa baba. Yung nasa taas ay yung salitang Hebrew. Ayaw ipasulat ito ng mga Pariseyo kay Pilato. Natandaan nyo? At sabi ni Pilato, huwag mong sabihin na si Jesus ay King of the Jews. Jesus of Nazareth, King of the Jews, ang ibig sabihin po niyan. Pero ayaw ipasulat ng mga Pariseyo kay Pilato. Pero anong sabi ni Pilato? Wala na akong magagawa. Okay? Naisulat ko na yan. Huwag ka nang umepal. Okay? So, yan na yung naisulat. Pero, bakit ayaw ito ipasulat ng mga Pariseyo? Alam niyo po kung bakit? Because of the acrostic nito. Next. Yud, Hey, Bab, Hey. Nakita niyo? Yud, Hey, Bab, Hey. The great I am, mga kapatid. And that is why they want to remove it. Iba na lang yung isulat mo dyan. Huwag iyan. But, the great I am, sabi ni Peter, was crucified, was died, just for you and for me. Amen. Mga kapatid, when you are feeling depressed, when you are suffering right now, imagine the great I am, the Yahweh, was crucified. The great I am for you. And that is why the Bible is telling us He was able to what? Diba? He
He was able to sympathize to us. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, He is the great I am. Amen? I am is not a past tense, mga kapatid. Hindi siya the great I was. And it is not also the future. Hindi siya the great I will. But rather, in present, the great I am. Amen? And when you know na kung sino yung the great I am mo, di ba? You will know how to face life. Whether it is difficult for you, soft para sa'yo, chillax lang para sa'yo, hard para sa'yo, hindi mo alam kung ano yung susunod. But here's the big idea. Ang sabi dito, Jesus is my great I am. Are we blessed? Amen. Amen. Come on, stand to your feet. Tayo po tayo, mga kapatid. Yes, Heavenly Father, You are the great I am. You are so good, my Father. Thank You for this wonderful time, Panginoon, na binigyan mo kami ng opportunity to know You more. To know what You have done on that cross. To know na yung person mo na hinayaan mo yung sarili mo na tuyain, hinayaan mo yung sarili mo na mapako sa krus. Not knowing the great I am ay yung nakapako sa krus. Mga kapatid, nung si Moses ay una niyang nakita ang Panginoon, ang sabi niya, I am who I am. And He provide escape sa mga Israelita. Father, right now, I know You will provide escape in every trial, in every temptation, because You are the great I am. Father, just want to thank You, and I just want to give all the burden, all the worry, all the fear in You, knowing that You are my great I am. And Lord, from this day on, I want it to be personal. Not just head knowledge na, yes, You are the great I am, ito yung sinasabi ng Bible, but rather, I want it to make it personal. Personal na kung saan sa pinagdadaanan ko sa buhay, Ikaw yung nakikita ko. Sa lahat ng problema ko, sa lahat ng mga pagsubok, O Lord, I know that I can use it, that Rema word na You are the great I am, at yung tunay nga na yung greatness mo is exceeding, O Lord. Thank You, Father. Thank You. Change my mind. Renew my mind, O Lord, kung gaano ka kabuti sa bawat araw ng aking buhay. Thank You, O Lord, sa pagharap ko sa week na ito. I know yung blessing ng Deuteronomy 28 will be there. I know that Your face will shine upon me, O God. Thank You because I am blessed and highly favored in Jesus, O Lord. Thank You because You are my great I am. Father, lahat nga po ng ito ay pinagpapasalamat namin. Ito nga po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
Amen. Amen.